Hi everyone, it's me Francis. For today's video, I decided to show a little demo on how to upload your documents to the Disciples account of AMA. If you're new here, what's up? Please don't forget to subscribe for you to be updated for my next upload. So let's start. Alright, so I have here the discipulusAmaSystem.net. So dito commonly naglalagin yung ating mga estudyante para makita nila yung kanilang mga subjects, if they to confirm their enrollment. So makikita niyo dito, ano? So dapat bantayan niyo mabuti uh, itong discipulus.amasystem.net. If you are student of AMA, makikita mo dito na may dalawang pwede kang pagpilian, and if you scroll down, meron din direct button dito para makapunta ka sa website ng AMA. But if you have a USN or what we so-called Universal Student Number, pwede ka nang mag-direct dito sa current student. No? Kung wala pa naman, you can create as new student para mabigyan ka ng system na tinatawag natin USN. So, para dito sa demo, no, at para makita natin kung paano ba ina-upload yung ating mga documents or requirements na kailangan i-submit for enrollment, make sure na meron kang USN or yung tinatawag natin Universal Student Number, and especially yung password kasi kakailanganin natin yon para makalagin ka dito sa portal ng AMA. Ito yung tinatawag nating AMA Education System Online Enrollment. No, if you are new to AMA or if you are a freshman or new transferee, baka hindi ka masyadong familiar dito or do sa previous school mo, baka walang portal kayo na ginagamit. Dito sa AMA, ito yung gamit na gamit kasi nandito yung ating pag-upload ng requirements, pagbabayad ng tuition fees, lahat po ay electronic na ang ginagawa natin online. And even the schedule of your classes, yung tinatawag din nating assessment form, dito rin natin makikita when you want to check your balance, when you want to check how much is your tuition fee for a specific course, makikita mo lahat dito, ano? Kumbaga nandito na lahat yung kakailanganin mo. And good thing about this is lahat po, ibig sabihin, as long as meron kang internet connection sa bahay nyo, or kahit nasaan ka, kahit nagta-travel ka, you can easily check it online, right? So, pwede nating i-check ngayon kung paano ba, pero the primary question na gusto ko sana sagutin ngayon is coming from other students, yung mga bagong estudyante. Sir, paano po ba i-upload yung mga requirements natin? Kasi sanay po kami sa mga sa previous school namin na dinadala lang po yung hard copy, but in AMA we totally do a different approach when it comes to um, admitting the credentials of students. So you need to upload it online specifically dun sa iyong account. So let's start. Let's start by clicking the current student. So makikita mo dito once you click the current student, meron ditong box for student ID or email. You can actually use your email na ginamit mo na nag-register ka sa AMA. And dito mo naman ilalagay yung password, and then after you input the USN or the email and your password, you can easily log in. So naghanda ako ng account na pwede natin gamitin. Humiram muna ako sa isang estudyante para mas maging effective itong demo ko at makita nyo in actual kung paano natin talaga ma-upload yung mga documents na kakailanganin ninyo or kailangan nyo isubmit sa AMA. So let's check. Okay, so ayan, nailagay ko na yung USN and yung password ng estudyante, yung account ng isang estudyante na gagamitin natin for this demo. So mabilis lang naman itong maunawaan, pero yung iba syempre nalilito pa sila dahil nga bago sa kanila yung idea ng online uploading, online account, lalo-lalo na ngayong nag-aaral sila ng senior high school or ng college. So once you input the USN and the password, all you need to do is log in. So pag nag-login ka, ayan, so makikita natin na it goes directly inside to your account. So makikita mo, verify your email. You can
you can click the X button dito sa taas para hindi na siya mag-verify kasi hindi ka naman makaka-login kung hindi talaga yung email na yun ang gamit mo or hindi yung USN na yun yung ginagamit mo. So may mga announcement dito, pwede mo siyang basahin. If you have any queries, makikita mo kung saan link ka pwedeng magtanong. So pwede mo na siyang i-X once na mabasa mo na. And syempre, ito rin yung isa sa mga announcement natin. Basahin nyo muna bago nyo i-close, ha? So once na ma-close po na, ma-close nyo na or wala na nag-pop up, so ito ay personal account ng isang estudyante na hiniram lang natin for this specific demo, no? So makikita nyo dito, wala pa siyang picture, so definitely hindi pa siya apparently hindi pa siya nag-upload ng kanyang pictures or even signature. Siya po ay isang senior high school student, pero ang purpose talaga ng demo na to, may pakita ko kung paano i-upload. So all you need to do is to click the menu button at the upper portion of your account. Makikita mo dito, upper left portion of your account. Pero pwede mo rin naman gamitin yung nasa upper right. So pag kinlik mo rin yung pangalan mo dito, mag-a-appear din yung menu. And makikita mo dito, meron tayong home, student exam, LMS login, profile, enrollment, payments. Ayan, may mga student request pa, academic performance. So for enrollment, pwede mo siyang i-click. Kapag magbabayad ka naman, meron din dito, no? Pag meron ka namang, gusto mo naman ma-check yung grades mo, once you completed a whole semester, a whole year, o makikita mo dito yung records mo from the very start na nag-enroll ka sa AMA, ano? Hanggang sa makagraduate ka, makikita mo yung performance mo, ano? Pero for the benefit of those freshmen and new transferee na nanonood sa atin ngayon, ang kailangan nyo lang gawin para ma-upload yung documents, you have to click my profile, right? Okay, so makikita mo dito, merong personal info, family details, student record, address, educational background, and upload. So ito yung mahalaga. So kailangan mo i-click itong uploads. So once you click the uploads, makikita mo dito may mga instruction dyan. Babasahin mo yan bago ka mag-umpisa mag-upload. So isa-isa, bawat isang document, merong specific portion kung saan mo siya i-upload. So for admission letter, application form, birth certificate, itong COC o yung tinatawag natin certificate of completion. And we have also the e-signature, grade 10 school ID or yung ID mo sa previous school. If you are a transferee, yung ID mo coming from previous school. Kung wala ka namang ID, you have to communicate din sa admission personnel na nakausap mo nung nag-enroll ka o yung nag-create ng account mo kung ano yung pwede mong i-upload doon. And humihingi rin yung portal or yung iyong account ng 1x1 ID picture. Dapat po white background. If you are capable of preparing a picture, sana naman po yung formal, no, na picture. Wag po yung nakasalamin, wag po yung may kung ano-ano na nakalagay sa mukha po natin, wag po yung wacky kasi ito po ay gagamitin natin sa paggawa po ng inyong ID. So makikita nyo rin po dito, meron 2x2, Form 137, Form 138, Good Moral. So the rest po na hindi mo alam yung mga documents, ito naman po ay optional lang, ano? So pwede may option ka kung wala ka talaga nitong ibang documents, just leave it blank and okay na yun, ano? Kasi kailangan mo na naman makumpleto yung required. Pero if those documents or if these documents are available naman, why not upload it sa system na rin para marami ka supporting documents. And once you uploaded all the necessary documents, the final button that you need to click is Save Changes. Okay, so you have to save changes kasi baka hindi siya mag-save once na makalimutan mong i-click itong button na to. So that's it. That's the procedure. That's a simple procedure, simple demo kung paano nyo ma-upload yung inyong mga requirements sa Disciple system. So once again, thank you very much for watching. I hope you subscribe to my channel for you to be updated sa mga susunod po na demo and announcement and instruction and even reminders sa pagpasok mo sa AMA. Thank you very much. Bye-bye.